Naku po! BP Sara Duterte may pasabog, matinding mensahe po kay Ate Shawi, no? At nagalit po ang mga taga-suporta o mga ibang DDS at hindi lang mga DDS po nagalit. At ang iba pa, yung mga neutral lang, iba ata Pinklawan, nagalit po sa ginawa nito ni Shawi. No, paano ba naman kasi kung ako ba naman Pinklawan ako halimbawa, no? Never again ako, ayoko. Siguro yung mga ibang politiko, sumasawsaw sila ngayon dito sa kalagayan ngayon na nangyayari sa administrasyon kasi nga ayaw nila maupo si BP Sara. Tama? Kaya ang ginagawa nila kahit sabi nila, kain suka. Suka na eh. Suka, yun, yung suka. Kain suka. Di ba? Kahit na never again, nung na mga nakaraan, eleksyon, never again, ngayon iba na, tunog nila. No? Why not? 'Di ba? Sabi na nga ng Pinklawan. Pero hindi po lahat ng Pinklawan sumasang-ayon sa mga puon nila, no? Kasi itong mga to ginagawa ng mga politiking ito, lalo si Kiko Matching at si yung nagpe-pretend yung feeling niya malakas siya na presidente siya. Si alam niyo na yung senadora, kaya ko banggitin pa na baka sumikat lalo no? Akala siguro niya malakas sila sa taong bayan kasi kumakampi sila, parang tila kumakampi sila ngayon sa BBM. Dati nilang sinuka, ngayon kinakampihan nila. Ngayon, ang laro nila ngayon na yung mga tao, di ba, yun niya si Triniling, yung laro ng politika ngayon na para sa kay Sara Duterte na buboto, mapunta sa kanila pati yung mga loyalista. Siyempre, yung loyalista, wala namang pupuntahan yan para iboto si BBM Tatakbo ba si BBM? Hindi na. Kaya yung mga loyalista, ang target nila na mapunta sa kanila sa 2028. Kung sino man ang presidente na mapupusuan nila na Pinklawan, na tatakbo. Kaya todo kayod sila. No? Yung dati nila sinuka na si BBM, ngayon, eto na sila ngayon. Di ba? Siyempre, ang anong resulta nito, hindi naman sila ang nagbibenepisyo dito Meron din impact ito sa mga kapwa nila Pinklawan. Anong katunayan? Alam nyo ba, sa page pa lang nito ni Shawi, sa page niya na, sabi ng nabawasan po ng followers. Sa simula pa lang yan nababawasan. So ibig sabihin, maraming Pinklawan ang napaplastikan sa kanila. Sa ginagawa nila, kapwa nilang kagrupo nila napaplastikan sa kanila. No? At nagalit po ang taga-suporta po ni BP nang sabihin po, dito po alam niyo naman to, itong pangyayari to na hindi ko alam kung isang araw to o kagabi lang, no? Kung saan ito ay nagkaroon yata ng party si Lisa at si Junior, no? Tapos nagkaroon yata na syempre ganyan. Sama ng tingin ni Kiko. Ingat ka Kiko kasi ang laro ng politika iba. 'Di ba? Pero baka nagseselos ka, hindi naman. Hindi, ano lang 'yan, diyan kasi, dito kasi parang itsura ni Kiko, parang tinitis niya, no? Parang lumalabas. Tis-tis tayo, kailangan sa 2028 Yeah? Tis-tis tayo, kailangan natin gawin to para sa 2028 Yeah? Kasi hindi lang para manalo sila. Sa paghahangad nilang manalo sila, ayaw nila maupo talaga ang mga Duterte. Hindi lang takot ang naramdaman ng iba. Talagang double time sila, triple time na sila sa ginagawa nila kay Sara Duterte. Si Sara, inaasar lang sila. No? Ngayon po, dito po, talagang, taga-suporta ni BP Sara, sinopla, si Sharon. Stop talking about tamang choice. Kung nakadalawang marriage ka na dahil aligaga ka, meaning mali-mali ang choice mo sa buhay. The audacity to preach about choices when in fact, ikaw mismo maraming mali. Pati tono ng mga kanta mali. Personal na yan, personal. Hindi ako pinost ng Abante News, Di ba? Okay, dumako po tayo dito ngayon kung saan naglabasan po ang mga video nito ni alam naman natin yung nangyaring ito kagabi. Ito. Di ba? Ito kung saan sinabi niya na sayang, no? Parang lumalabas po na sayang. Bakit si BP? Pinaparinggan niya si BP na sayang, no? Parang, ano nagawa sa'yo ni BP masama? Ma'am Shawi? Ano nagawa sa'yo ni BP masama? Alam niyo ba si BP, siya ang kauna-unahang meron siyang cassette tape. Cassette tape, alam mo yung usong-uso dati, mga kabataan ngayon, May cassette tape sa mga nanay-tatay dyan, May cassette tape, si Sara Duterte ang may kauna-unahang cassette tape ni Sharon. Paborito niya kasi yung kanta, idol niya, no? Mamaya matalakid natin yan. Pero unahin muna natin ito na panoorin na kung saan nagkita pala to si Sharon at si Sara Duterte sa isang event.
No? Tignan mo yung ano nila, alam mo yun The one and only Inday. The one and only Inday Sara. Ang bait-bait talaga ni Ma'am Shawi. Yan ang gusto namin sa'yo eh. Ang bait-bait mo. Now, special moment again with Mayor Inday Sara Duterte. And I just congratulated her because napakaganda ng Davao from the moment I Coming from you napakaganda ng Davao. 'Di ba? Tapos dati ayaw nyo kay BBM. Ngayon lumapit na naman kayo. Dati ayaw nyo kay ngayon gusto nyo kay Sara. Ngayon ayaw nyo na kay Sara. Sabi ko malinis dito noon, maganda na mga parang gumanda. First, I'd like to thank you for your support to Davao. Your support to my father, our president. Thank you very much. Naku po, may pagyakap. Ma'am, napakabait talaga ni Ma'am Shawi, no? Ma'am, nababaitan ako sa inyo, ma'am. Totoo lang. Sabi nila, plastic daw. Hindi, Hindi naman plastic. Kayo naman. Mabait lang. Tama ba, Ma'am Shawi? Napakabait lang. Kayo naman, Kayo naman, Wala bang choice yung tao na mamili ng politiko? Wala ba siyang karapatan na maiba naman yung idol niya? Di ba? Kuloks naman. And I'd like to invite everyone to visit Davao City. And that's other things to talk about. But like I said, there are people that do not know or don't believe. Because we've been friends for a long time. I met her in the 80s, 90s, when we really started keeping in touch in 2000 something. They were early back there. 2010, and we have not lost touch. Just long before your father decided to run. Before your father. Grabe talaga si Ma'am Shawi, no? Ang bait-bait mo naman. Manang-malaki kay Kiko Matching. But I've always admired her. Double time na ba, ma'am? Double time na ba tayo, ma'am? She's really been a good mayor. When I met her, she had the baby pa. Ngayon, sexy na naman. And she's running down. Thank you for having us. Will always be fun. If you can remember, we did dinner with your mama in water. Yes, I remember. Tingnan mo, I remember. Here, you were small pa. Hinahanap ko yung pictures. Meron ako wala rin eh. Nakakalipat, nahanapin na. Naku naman, nakita mo, si Shawi, grabe. Ma'am, bait-bait mo, ma'am. Grabe, ang bait mo, ma'am. Ikaw, pinakinakilala ko. Pinakamabait na artista, ma'am. Jesus! Namimiss ko si Duday eh. This is a big girl that's from my history. That's why I'm a friend. Okay, front row. I call her in the mayor and she goes, hey, so sweet. Ate talaga. Manang-manang ako talaga ni. Naku naman, ingat po tayo sa susunod natin pagkakatiwalaan sa susunod, No? Ito po, tignan po natin to. Tignan po natin tong bago tayo pumunta dyan. Dito po. Na kung saan po si BP Sara. Ang sabi po ni BP Sara, Megastar Sharon gets warm welcome from Sharonian Mayor Sara Duterte in Davao City. Ito pa, binigyan pa ng bulaklak. Oh, wow. Ang tanong ka lang kay Ma'am Shawi, anong ginawa sa'yo ni Sara na para ganunin mo sa isang event na Vice President ng Pilipinas na para ganunin mo na parang nagsisisi ba si Bibi? Parang gano'n, no? Ngayon gabi, August 3, ang Davao leg ng Sharon 40th Mega Philippine Tour concert ng megastar ni Sharon Cuneta. Ito ay bahagi ng pagdiriwang ni Sharon sa ikanyang ika-4 na dekadang anibersaryo sa showbiz. Dumating sa Davao ang megastar kahapon, August 2. Isa sa mga excited na makikita sa kanyang number 1 fan sa Mindanao, si Davao City Mayor Duterte. Biruin mo, number 1 fan ka ni Sara. Iniidolo ka nito. Tapos gaganunin mo. Kinagabihan, naghanda ng dinner ang alkaldeng anak ni Presidente Rodrigo Duterte para kay Sharon. Presidente na si Duterte nito kasama ang iba pang fans ng singer-actor sa Davao. Ayan, magkasama sila. Magkasama sila. Ang sabi, ipinakilala rin ni Mayor Sara ang kanyang anak na si Stingray sa Megastar. Ito. Pagkatapos ibinahagi ni Mayor Sara sa kanyang Instagram kung paano siya naging fan ni Sara 30 years ago.
Pan ka pala. Sabi ni Sarah, my very first cassette tape was a Sharon Cuneta. Oh. Real Sharon Cuneta album. May cassette pa pala to. Oh. Sabi, may first cassette niyang tape kay Sharon pa. Sabi, iniidolo ka nito yung mga kanta mo, magaganda kasi para kay Shara. 'Di ba? Tapos, 'di ba? In 1998, I pleaded with Digong if I could meet her when she visited Davao. She was 22 years old then and was very kind to me when I was 10 years old. You are still a gracious person from 30 years ago, but I feel that you are happier now. Ang tiis ng ginagalang ka ni Sarah, ang taas ng pagkakilala sa iyo, ma'am. Davao always welcome you. Happy 40 years and show business. Sharon Cuneta, hashtag, biruin mo. Tapos, ganyan. Ito, painggan pa natin to, ha, si Ma'am Sharon, napakabait po talaga nito. Iboboto nyo po, sabihin na natin, si BBM. Okay? Na, hindi ko iniwan si Bongbong noon pa. Pero iba kasi yung kaibigan. Ito yung kampanya ng 2022. Yung may mga anak ka, mula. Balikan natin. Wala ko siya sabing masama sa'yo, Ma'am Shawi, pinupuri niya kita eh. Napakabait mo po. Napaka-sweet mo po sa isang kaibigan. At kayo po, diyan, nagsasalita kayo, real talk na naman kay Junior, no? Ka na. At alam mo nang kailangan mong ipaglaban para sa bayan mo. Wow! Okay. If you vote for him and he wins, we will have another Marcos sitting in the presidency on the 50th year anniversary of martial law, which his father decreed. Galing. Galing ng history, ma'am. Tama, galing mo. Idol kita, ma'am. Galing mo po. Galing mo umarte. Hindi, magaling talaga siya umarte, ma'am. Mega star nga yan. Kaya magaling umarte. Ito yung, di ba, nakapares ni Robin. Marami siyang pelikulang nailabas kasama si Robin. Ang galing mo, ma'am. Bravo! Purihin natin si Ma'am Shawi. Ang galing-galing mo po, ma'am. The best po kayo talaga. Talagang sa politika po pag-uusapan, may puso po talaga kayo, no? Di kami papayag! Di kami papayag! Di kami papayag! Why not ngayon? Why not ngayon? Ganun ba yon? Di ba? Hindi sila papayag, makaupo na Marcos, nakaupo na ngayon. Why not? Di ba? Marcos never again. Ngayon, why not? Ma'am, kasi ganito yan eh. Bilib naman kami sa mga pinklawan. Bakit? Nakita talaga nila kung sino ang mga Marcos. Alam nila yan. Hindi naman mga eng-eng lahat ng pinklawan eh. Marami dyan tinapos ang pag-aaral. Nakita nila kung sino talagang tama. Ang nakapagtataka lang, ma'am, bakit yung nakita nyo noon, ha? Ngayon, mas malubha nga eh. Bakit? May Saldico, may Bersamin, mga alam nyo na, mga lumalabas yung issue kayo. May Romualdez, naglalabas sa lahat ng issue dahil sa kanya, tinuturo siya. Tapos yung kakampi kayo, para kayong dumidikit sa kanya ngayon. 'Di ba? Asan ang katwiran, ma'am? No? Yan ba yung sinasabi nyo, mahal nyo, taong bayan? Ipinapakita nyo, suporta nyo sa mga tao, diyan, sa mga dati nyo sinusuka. Hindi, ako, nilalagay ko lang sarili ko sa inyo. Ako, may sarili akong desisyon, may sarili akong kung sino gusto ko talaga, pupusuan ko. Pero, sa nangyari ngayon, kay Junior, parang lumalabas, kainso ka nga. Ayon sa mga sabi-sabi ng iba. Mabuti na nga ang lugaw ni Ma'am Lenny kesa sa nakaw ng iba. Nako naman. Make sure sa May 9, do not give your future away. Do not allow our country to be laughed at again by the world. Galing. Galing mo, ma'am. Talagang ano kita. Do not allow another president who does not deserve to lead. On May 9, we will bring back decency to the presidency. We will vote for the strongest woman I know, Lenny Robredo. Grabe, ang galing mo, ma'am. Okay, ay, ano to? Ikaw rin ba to, ma'am? Ito ba yung concert mo ata isang araw? Panoorin niya natin, ma'am. Ikaw ba to? Mr. President, this is for you. Mr. President, this is for you. Pangit ng speaker nila. Aanin ko na lang. Madam First Lady, this is for you, especially the first song.
This is what you requested for. I'm happy to be here, sir. And sir, I have only one vice president there. My date tonight. Mali your choice now. Mali ka ng choice, no? Bait talaga ni ma'am. Talagang prangka siya. Di ba? Mali ka ng choice. Galing mo, ma'am. Palakpakan natin si ma'am. Galing, mahusay. Ma'am, idol kita, ma'am. Idol kita. Galing. Sorry, okay. Hindi, nakita niyo yung mensahe ni Sarah kanina, yung cassette tape. Masakit yun kasi idol ka ng tao eh. Okay sana ma'am, hindi ka na lang salita. Okay sana ma'am, hindi ka na lang sana nagsalita ng ganyan. Alam niyo bakit ma'am? Kasi ma'am, kung talagang sabi ito pa sabi niya. Okay, let's move on. Let's move on. Basta, Mr. President, you have my support. I will pray You have my support. for you. I will pray for the country. I will pray that before we all judge you. I will pray the country. Pinapanalangin daw yung bansa. Ma'am, kung pinapanalangin niyo yung bansa, ang kinakausap niyo ang Panginoon Diyos, tama? Hindi naman kinakausap niyo Revulto eh. Ang kinakausap niyo ang Panginoon Diyos, tama? Kung ipinapanalangin niyo, ibig sabihin may puso kayo. So ibig sabihin dapat, kung gusto nyo ang taong bayan ipanalangin mo, dapat manggagaling yun sa taong nananalangin tulad mo. Alin yun? Makitaan ng pagmamahal sa kapwa. Tama man siya o mali para sa taong bayan, ipapakita mo sa kanila kung ano yung the best. Hindi yung sabihin mo, parang lumalabas. Hindi, parang lumalabas, ma'am. Hindi kami naniniwala na pinapanalangin mo ang country. Bakit? Kasi ma'am, yung sinasabi nyo, para sa opinion ko nakakapagbukod-bukod ng Pilipino, ma'am. Bakit? Marami po umiidolo sa inyo. Marami maniniwala sa inyo. Instead na sabihin nyo sana magkaisa po tayo, walang kulay-kulay, walang pink, walang dilaw, sana magkaisa na tayo. Ma'am, papalakpang pa namin kayo eh. Diba? Tapos kasasabi mo lang, wala pang isang segundo, sabi mo, I pray country, ganyan. Ma'am, paano sino maniniwala sa inyo? Para mo sinabi, parang dating sa akin ganito. Matapos mo sampalin yung kaaway mo, tapos sabi mo, ipinapanalangin kita, mahal niya kita eh. Parang ganun eh. Hindi ka parang hindi ako naniniwala, ma'am. Totoo lang, opinion ko to ay nakikita ko na dapat pag pray the country, ma'am, pinanalangin mo, mahal mo bansa, ibig sabihin. Asawa nyo, politiko, mahal niya rin ang bansa, sinasabi niya, mahal niya taong bayan. So kung mahal niyo taong bayan, ma'am, hindi ka na magsasalita. Walang problema kahit dati sabi ng iba dati napanood natin, base din sa napanood natin, galit kayo kay mga sa Marcos. Hindi naman kayo totally galit. I mean, nagsalita kayo ng ganyan mga pinklawan. Tapos okay lang yun eh. Tapos didikit kay Marcos ngayon. Ayan didikit kay Marcos ngayon. Okay lang eh. Okay lang dumikit kay Marcos ngayon kasi choice niyo yan eh. Ang mahirap, ma'am, magsasalita pa kayo. Hindi naman kayo politiko, private lang kayo, dapat huwag na kayo magsasalita, ma'am. Yun ang tunay na pagmamahal sa taong bayan, ma'am. Ipagkakasunduin niya ang dalawang nag-aaway. Kahit sampu siya biblical, ma'am, biblical, scientifical, payo ng mga matatanda, mga eksperto, yung magkaaway, ipagbati. Diba, sabi niya ng kanta ni Francis Magalona, diba? Ang magkaaway, ipagbati. Alam mo, ganun dapat, ma'am. Ikaw kasi ang isa sa pangamagandang tinitingnan ng taong bayan eh. Dahil nasa mataas na narurok ka na ng tagumpay eh. Sa'yo dapat manggagaling yung pangaral na magmumula sa'yo para anihin namin. Na inaasahan namin, pag tunto mo dyan, sasabihin mo, mahal ko country, magkaisa tayo, wala tayong kulay-kulay, magkapatawaran tayo. Pwede pa eh. Choice na lang ng mga tao kung patatawarin kanila. Yun na lang yun. Di ho ba? Tama ho ba? That you are allowed to do your job for all of us. And we pray for good health, peace of mind from all the fake news, all the disinformation. May God be with you every single day, Mr. President and Madam First. Hindi, tama na yan. Okay na yan, ma'am. Hindi si ma'am, okay na yan, ma'am. Pinatatawad ka na namin, ha? Kami mga tao to pinatatawad. Uunawain ka lang namin, ma'am. Isa lang gusto namin, ma'am. Sana magkaisa lahat na dapat yun ang dapat inaasahan namin sabihin nyo, ma'am. No? Dako na po tayo dito kay ito. Nako po, kung matatawa kayo sa simula, dito, mag-iinit ang dugo nyo. Handa nyo po mga damdamin nyo, ha? Yung puso nyo, dahan-dahan lang, ha? Nandito na po tayo sa part na kung saan ay talagang mag-iinit ang ulo nyo, ha? Dahan-dahan lang kayo. Dali, pwede na tumanggap ng mga katanungan. Ayan na, sisimula na po.
Nagsisimula na tumaas yung BP ni Lola dyan. Sa bahayan, dandahan lang ha. Play ko na ba? Baka alam mo naman kasi unang play pa lang dito, mag-iit ang ulo mo eh. Oo. Tanungan. Unang tanong mula kay Ivan Mayorina, GMA News. Good afternoon, Yusek. Kagabi po, ibiniro ni Ms. Sharon Cuneta, ang Pangulo, na tila nagkamali siya sa pagpili ng kanyang running mate na tumakbo. What did the Biro lang yun, opinion yun ha. President have to say about that? Sa tingin nga ba ng Pangulo ay nagkamali siya sa pagpili ng running mate? Kung yun po ang opinyon ni Ate Shawi, ni Ms. Sharon Cuneta, at malamang karamihan sa ating mga kababayan, ay yan din po ang nararamdaman. Naku, karamihan sa Batibaya, yun din po naramdaman. Ma'am, huwag mo ito unahan damdamin ng bayan, ma'am. Wala naman nun eh. Kung tutusin, binabash niya siya eh. Kung tutusin yung page ni Shawi, nabawasan ng support, tingnan mo, pabawas yung followers. Ma'am, hindi. Siguro ilan lang. Pero yung pulso, tatawag na pulso, yung majority, ma'am. Hindi ganyan, ma'am. Talagang, sitwasyon na yan talaga, hindi papabursahin sa inyo. So, opinion po yun ni Ms. Sharon Cuneta. Para niya kinakampiyan si Shawi, no? At nakita po natin na napangiti lamang ang ating Pangulo. At wala ho siyang binanggit na anuman, pag-agree or pag-disagree do sa statement na yun. Wala po. Nagandahan lamang po siya sa awiting but bituing, walang ningning. Salamat po. Sunod na tanong mula kay Lagi siyang opinion, no? Lagi siyang iba yung malayo ng sagot niya. Christian Yusores, DZMM. Yusek, may we ask for the palace reaction on the alleged text messages between the President and former Undersecretary Adrian Bersamin, indicating that the President has knowledge on the alleged kickbacks received by high-ranking officials sa flood control projects? Actually, ang House of Representatives ay ginawa na po nila ang kanilang mandato sumunod sa proseso at natapos po ang usapin na sinasabing wala pong anumang basihan. Sa ngayon po, ang anumang pinapahid na issue ng korupsyon sa Pangulo ay atin pong pinasisinungalingan. Nakatuon po ngayon ang Pangulo sa pagtatrabaho para paunlarin ang ating bansa. Ang anumang paninira ng walang anumang basihan ay hindi dapat nagamit or magamit na armas para pahinain ang tiwala ng taong bayan sa ating gobyerno. One follow-up lang, ma'am. Some congressmen po are urging the Blue Ribbon Committee in the Senate to investigate the said allegation. And even si Congressman Lepiste po, sabi niya, he has more evidences to prove that the President was aware of the kickback. Pag narinig niya pa ng libiste, medyo iba na eh. What's your comment po? Opinion nila yon. Ba't di ka na nakano kay libiste? Ma'am, di ba pag binagbabayad yata siya ng 110 million? Nasaan na po ba yun? Follow-up question mula kay Ivan Mayorina. Oh, opinion niya yun. Pag si libiste ba, opinion na yun? GMA. Pag kay Sara talaga, gate na gate mo kayo, no? Yusek, mga appointees po ng Pangulo, itong pinangalanan si Undersecretary Adrian Bersamin na apo sa pamangkin din ng dating Executive Secretary. Doesn't the President see it fit na sabihan po itong mga dati niya appointee na magsalita at sila mismo ang magpasinungaling sa mga akusasyong ito? Hindi po natin po mapipilit kung sino man ang gusto magsalita at ayaw magsalita. Hindi, ma'am. Ang tanong, dapat sila ang magsasabi na, ay, hindi totoo yan. Hindi yung sasabihin nyo, hindi totoo yan. Bakit? Investigador ba kayo? Ang hirap kasi sa mga to, pag alam mo, ang isang tao na may binintangang ka, dapat, lalo na pag malaking bagay ang pinag-uusapan, ang magpapatunay niya, hindi verbal na salita. Yung investigasyon. At kung transparency talaga ang habol nyo sa flood control na to, ma'am, dapat lahat kasama sa investigahan. Walang pinagkaiba yan doon sa kapkapan sa isang classroom. Kung sino kumuha ng cellphone, para pair, lahat kakapkapan. Hindi pwede sabihin, oy, huwag mo kapkapan, hindi ako magnanakaw, ayoko niyan. Hindi totoo yan. Hindi ganun, ma'am. Lahat para transparency tayo, lahat kapkapan, huwag sasama loob. Di ba? Ang hirap kasi ngayon, pag naturo yung presidente, naturo kung sino, ay, walang kasalanan yan. Paano? Di ba katulad ng isang tulpo dyan, anong sabi? Pick yung video na kumakalat daw, na pinakalat yata ni Dean Chase. Ayun, siya sabi natin, ang stand natin doon, hindi natin siya sabi totoo yun, hindi natin siya sabing peki yun. Dapat forensic ang magsasabing peki yun. Hindi katulad ni Tulpo, peki yan, burahin niya ng meta. Wala kang karapatan, di ba? Dapat ganoon din sa investigasyon na to, ma'am, ang magsasabi, yung may katawan, siya ang tawagin, ipaharap sa Blue Ribbon. Ewan ko kung tawagin itong dalawang school buko na to, pati ni Boy Tago. Ewan ko kung tawagin siya sa hearing, ha? Saan po ang Pangulo? Isinususog niya po
ang accountability at transparency. Follow-up question mula kay Chona Yu. Second, the palace categorically denied that there is no such communication na palitan ng communication between the president and Yusek Bersamin. Nakita niyo na po ba yung communication? Sinasabi niya pong nandito na yung pera and O, then nakita niyo na po ba? replied. Nakita niyo na po ba? Sa mga balita po, sinabi po na So, wala Ma'am naman, ano mo naman, bakit parang ang hirap tanongin nito na parang So, sorry, is 1 that plus 1 ang sagot 3. the challenge to those who are claiming that there are such communications to show them? paano po natin mabibigyan ng katamang kasagutan, matalinong kasagutan kung wala naman po pa tayo nakikita? Follow-up question mula kay Evelyn Quiroz, Filipino Mirror. Good afternoon, Yusek. Bali, hindi po magpapaimbestiga wala pong magiging aksyon ang Pangulo kasi po napakabigat po ng akusasyon na ito. Wala po ba siyang Tama. Napakabigat na akusasyon yan. Hindi yan nagnakaw ng cellphone lang o isang kotse lang. Bilyon yan. Hindi natin sinasabi magnanakaw si Junior ha. Kailangan magkaroon ng investigasyon. Anong sagot nito? Pahinga natin ha. gagawing pag-iimbestiga or wala pong hakbang na gagawin? Even before, wala pa po itong issue na ito. Ang sinabi po ng Pangulo, moving forward po ang administrasyon para po sa usaping pang-ekonomiya. Ma'am, wala bang gagawing investigasyon? Hindi ang ekonomiya. Lahat yan. Ma'am, kung gusto talaga ng Pangulo mo na mapaganda ang ekonomiya, ma'am, susugpuin niya yung gusto ng taong bayan. Di ba? Aagapan niya lahat yun, ma'am. Hindi niya siya makausap ng taong bayan eh. Nakakausap namin, ikaw eh. Di ba? Nakakausap ng pulsa ng bayan, kayo eh. Ha? At kung ano man po ang dapat namin imbestigahan, yan po ay ibinibigay na po sa kamay ng ombudsman. Naku, ombudsman. Asus ko po. Yung bendalo. Diyos ko po. Yun nga lang mapatawag, bigyan ng witness protection program si Diskaya eh. Hindi magawa eh. Kondisyon muna eh. Saka nakakita, nalagyan ng kondisyon. O, palagay natin wala sa batas, no? Palagay natin wala sa batas yung restitution, yung pagsasoli ng pera. Palagay natin bunga lang ng kanilang kaisipan nyo, no? O sige, palagay natin nasa batas na rin, no? Ikaw ba naman bibigyan mo ng kondisyon yung isang tao na bago bigyan ng restitution, bago bigyan ng WPS, mag-restitution ka muna? Saan mo nakita yun? Ba't di ba pwedeng sabay ibigay yun? Bakit? Ayaw nyo kasing umamin yung Diskaya kung sino talaga ang big fish. Kaya ang gagawin nyo, pasosoliin mo ng pera. Di ba? Yun. Bendalo yun ha. Yung maniniwala kami. Just tingin mo ma'am, sa bendalo na yun. DOJ at ng ICI. Ang follow-up na po, Yusek. So may balita rin po na may affidavit na ginawa si Yusek Bersamin. Handa po ba ang palasyo na sagutin ito sa takdang panahon? Hindi po tayo makakapagbigay muli ng anumang categorical na answer dyan hanggat wala pa po tayo nakikitang anuman. Thank you. Ano wala kitang anuman? Ano yun? Ano yung walang anuman? Ayan na nga, ayan na nga, nilalatag nila eh. I-debunk nyo. Di ba? Yun lang yun. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Good afternoon, Yusek. Ma'am, the social weather station's 2025 fourth quarter survey showed that 54% Ngayong November yata yan yung survey ng kay Sara. of respondents were satisfied with VP Sara's performance, while the president has only 40. A survey done 24 to 30 November 2025. Reaction po ng Malacanang. And naniniwala po ba kayo sa resulta gayong lagi namang wala ang vice presidente? Ikaw nagsabi niyan. Ay, ikaw nagsabi niyan. Lagi walang kasi mataas ang rating ni Sara kahit wala ang presidente. Dapat sinagot mo muna yung tanong, ma'am. Na kung ano reaksyon mo dyan. Hindi yung wala lagi si Presidente Sara, si Vice President Sara, yun ang sasagutin mo. Na laging wala ang vice presidente. So, kung ang Si partida nga, lagi wala, pero mataas pa rin ang survey. Kasi gusto siya ng taong bayan. Yun lang yun, ma'am. sulubong Ang kumbaga walang pinagkaiba sa kasintahan, kahit gaano kasama yung kasintahan. Hindi ko sinabi masama si Sara. Di ba may kasintahan tayo minsan kahit napakaraming kasalanan ginagawa. Tao lang nagkakasala Kahit yung shota mo na napakdati ng sheriff, palimbawa, mamahalin mo pa rin. Bakit? Hindi porket na napak siya noon. Ako, katulad ko, hanggang ngayon pinanunumbat sa akin yung kasalanan ko dati. Ay, ikaan niya si Munting Kalaman na ano yan, manginginom yan. Oh, inamin ko, manginginom ako. O, manginginom ako. Noon yun. Pero ngayon hindi na, nagbago na ako. Pati ba naman yun, panunumbat mo pa sa akin hanggang ngayon? Pati ba naman yun, sisisi mo pa rin sa akin hanggang ngayon? Ba? Ihukay mo ba yung dati kong nagagawa? Kung ako dati nakasapak ng tao, nakasapak ako ng sheriff, noon yun. Ngayon, iba na ngayon. Huwag mo na ipaunawa sa tao na ugali ko noon, ugali ko pa rin ngayon. Diba? tanungan sa nagbumula ang rating na to, hinahanap din po namin. Dahil
Kahit ano po maging numero dyan, ang katotohanan na ang Pangulo ang siya nagtatrabaho at ang ilan ay nagbabakasyon lamang ay hindi po maaaring pasinungalingan ni naman. So sana po ang mga survey ratings na to ay hindi magsilbing pagdilin lang sa katotohanan. Ma'am, hindi na nililang yan, ma'am. Yung mga kilalang nagsosorbe yan, ma'am. Kahit sa kanto, yung mga vlogger nagsosorbe, talagang mataas si Sara, ma'am. Totoo lang. Oo lang. Dito lang sa malapit sa compound namin Solid BBM, halos lahat yun Pero ngayon, ayaw na. Gusto na kay Sara na. Ayaw nilang DDS, pero kay Sara ang gusto. Sino pa talaga ang nagtatrabaho? At Kasi po maraming may ayaw kay Duterte po talaga, ng dating DDS, pero gusto na si Sara. May ganyan may taong ganyan Ayaw kay Duterte, gusto si Sara. Pero kahit mag-ama yun may ganun sino ang hindi. Last na lang po. Ma'am, yung Ramadan will be starting February 18. Maglalabas po. Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror. Good afternoon po, ma'am. Magtatanong lang po kami kung ano po yung na-discuss during po dun sa meeting ni President Marcos sa regional council meeting po dun sa Region 9 po. Opo, napag-usapan nila, nag-focus po sila sa mga proyekto. Nandito po ang sasabing Zamboanga Fishport Complex na maaari pong matapos na ngayong taon. Napag-usapan din po ang highway network niya, pag-improve sa Ayun, wala pong binigay si President Marcos na gusto niyang matapos before mag-SONA siya sa July po. ang nais po. Wala doon na ibigay. Malamang po itong hindi po natin na malalaman kung ito matatapos before the SONA. Pero yung pong binanggit ko po kanina na Zamboanga Fishport Ilang Complex SONA na lang ba? 2 SONA na lang. Di ba? ay matatapos po ngayong taon. Thank you po. Thank you. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon po. Yusek, kahapon nagsimula na po yung public consultation ng Kamara sa panukalang Anti-Political Dynasty Bill. Ano po yung reaksyon ng Malacanang? Talaga lahat ginagawa nila. Lahat ng kilos ngayon patungo sa 2028 kay Sara Duterte. Lahat ng pinapanukala nila hindi pa sa taong bayan. Tatandaan niyo yan. Hindi pa sa taong bayan yan. Dahil kung talagang pa sa taong bayan yan, lahat ng kinikilos nyo magmula sa senador dyan, di sana, maganda na halos konti o mga tambuhay ng tao. Hindi. Ngayon yun na iniisip yan kasi si Sara takot kayo na tumakbo sa 2028. Laking takot nyo. Kaya lahat ng kinikilos nyo, pati sa China ngayon, kay Senator Dante Marcoleta, ginagano nyo, tuta ng China, ganyan. Dinadivert nyo na, double purpose, dinadivert nyo na yung topic sa flood control issue para magalit natin tao. Instead na magalit ang mga taong bayan sa mga senador na hindi kumakampi sa flood control, magalit sa China ngayon. At sila pa magmukhang hero para si Senator Marcoleta pro-China, sila Senator Robert Cayetano. Di ba? Ngayon, sila pa bida ngayon, di ba? Bidang-bida si Kiko Matching, si Bendalo Erwin, si panganong matandang yon. Tapos si Boy Tago, si Wambul. Bidang-bida sila ngayon, di ba? Pati si si PhilHealth Queen, Bidang-bida, nakuha nila kasi yung pulso ng tao ba? Mahal nila mamahalin tayo ng Pilipino pag pinagtanggol natin sila sa China. Di ba? Peki lang po yun. Tamok. Hanggang pagkatanggol lang kaya nilang gawin. Tingnan mo. Pero yung solusyon, hindi nila kayang banggitin kahit isang solusyon. Promise. Tanungin mo na si Kiko Matching. Kiko Matching, salamat sa'yo Salamat sa pagkatanggol mo sa mga Pilipino, pero may tanong ako sa'yo. Ganun yung si Kiko Matching. Ano tanong nyo? Ano solusyon mo sa itong China nangyari? Wala siyang solusyon malalatag. Kasi hindi naman niya talaga hiling ipagtanggol ang Pilipino. Kapag ang isang tao, nobya mo man, o mahal mo sa buhay, o ano man na piniproteksyonan mo, kaya mo tong ipaliwanag, kaya mo tong gawa ng solusyon. Katulad ni Senator Dante Marcoleta. Tama, mali? Rekomendasyon po ba ang palasyo para maging inclusive po ang public consultation? Nung nabanggit po ito mismo ni Senator Riza Ontiveros sa LEDAC at nalaman po niya na nagko-conduct na po ng public consultation, ay natuwa po ang Pangulo dahil ang nais po ng Pangulo ay maisabatas po ang nasabing bill, Anti-Political Dynasty Bill. Dahil yan din po Anti-political dynasty, maraming tatamaan yan. Ano lang yan, joke lang yan. ang nais ng ating mga kababayan. Ma'am, follow up. Sakali pong hingin na maging urgent bill
sisertipikahan po ba ito ng Pangulo? Kapag ka po naibigay na po yung version ng dalawang kongreso, para po malaman kung Wala, marami mo matatamaan na politiko dyan, magkakamag-anak. mm, Joke lang yan, ano na yan, bill na dapat yan. po ba itong i-certify as urgent, depende po yan sa provision, makakaasa po kayo dyan. Okay, maraming salamat po sa inyo mga kababayan natin. Dito lang po sana, imbis na po si Ate Shawi, magpayo na lang po kayo, Ma'am Shawi, ng maganda para sa bayan. Hindi kasi maganda sa bayan yung sinabi nyo na no choice kay Sara, ganyan, etc. Kaya sinabi mo, ganyan, hindi ko tama yung word na pagkakasabi niya, pero parang gano'n, no? Na parang nagsisisi sa BP, gano'n. Alam mo, ibang BP, si Sara na naman nila. Ibig sabihin, imbis na yung gano'ng word mo, dapat sinabi mo na lang, wala tayong kulay, sana magkaisa po tayo. Pink man o dilawang, magkaisa. Baka yung mga DDS, may boto pa yan si Pangilinan pagdating sa kung sa boto o maboto pa yan kung sino dyan eh. Diba? Nakakadamdamin, isang megastar. Isang artista na sikat na ginagalang, nagsalita sa atin na wala ng away. Mas maiintindihan namin pero sasabihin mo, ay, wala, no choice na, wala, no, parang, alam ba sabi niya, sinabi niya no choice ba, or, parang sayang yung BP mo. Ano ba pagkakasabi? Hindi ko alam nakalimutan ko na Okay, maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito lang po sa inyo, mag-ingat lahat kayo. Paalam sa inyong lahat.